Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na ang mga pinakamasayang mga tao dito sa mundo ay yung mga taong kontento kung anong meron sila at marunong magpasalamat? Minsan may nakausap ako na isang tatay. Sabi niya, nung una, ako'y trabaho ng trabaho. Sabi niya, kasi ayaw kong maranasan ng aking mga anak ang mga pinagdaanan natin noon na hirap. Gusto kong umahon sila sa buhay at kaya binubuhos ko lahat ng aking panahon at lakas para sa aking mga anak. Kaya kahit linggo, may trabaho siya, kahit weekend. At nagkita kami nung isang araw. Sabi niya, alam mo, 57 years old na ako. Pero ako'y nalulungkot. Yung mga anak ko may kanya-kanya ng mga pamilya. At sabi niya, sayang yung mga panahon na ginugol ko yung aking oras sa aking pagtatrabaho. Wala akong inilaan na oras para sa kanila na ma-enjoy ko sila. Wala akong panahon na inilaan para makasama ko sila sa mga weekends at mga holidays. Puro trabaho ako. Ako'y nagsisisi, sabi niya. Hindi siya masaya. Dito ay nakita ko na dahil sa takot na mawalan ng kaligayahan, ay nagiging kaagaw niya. Nagiging kaagaw nito ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa isang, lalo na sa isang pamilya. Ito yung creating memory, sabi nga sa Ingles. Yung maglalaan ka ng panahon para meron kayong nabubuong alaala nung nakaraan. Yung bang nandun yung nakikita mo yung mga anak mo at masaya kayo, nagtatawanan, may panahon na mamasya, may panahon na kumain, magdasal, magsimba. Ay napakagandang senaryo na kung saan hindi man siguro kayo mayaman, ay na-enjoy nyo yung bawat isa habang maliliit pa yung mga bata. Dito makita natin na ang pagiging sakim ay ninanakaw niya ang kapayapaan. Tama si Lord sa Ebanghelyo ngayon. Sabi niya na ang isang mayaman daw ay iniisip niya meron na nga siya pero gusto pa niyang magpatayo ng mas malaki pa para makaipon pa dahil iniisip niya pagdating ng panahon, siguro pag nag-retire na, ay wala na siyang ibang gagawin kundi kumain, mag-inom, mamasyal, magsaya sa buhay. Pero sabi ni Lord, ikaw ay hangal dahil ngayong gabi kukunin na kita. Dito, parang sinasabi ng Diyos na dapat ang pag-ipunan natin ng panahon ay yung ating buhay na walang hanggan, yung buhay na makadiyos. Dahil tanging sa Diyos lamang matatagpuan ang isang buhay na may kaganapan. Hindi masama ang maging successful sa buhay, maging mayaman. Ang masama ay yung sino nang pinaglilingkuran mo, yung kayamanan, yung pera o ang Diyos. May mga tao na kilala ko, mayaman sila pero naglilingkod sila sa simbahan. Mayaman sila pero tumutulong sila. Mayaman sila pero naglalaan sila ng panahon. Binubuhos nila ang lahat ng kanilang panahon para sa Diyos. Kaya nga, depende kung ikaw ay nakukontento. Meron naman yung mga walang-wala pero iniisip pa rin nila lagi na sana meron ako. Wala na silang inibang inisip kundi magkaroon ng pera, nawala na namang connection sa Diyos. Kaya mayaman at mahirap ay hindi tama kung wala ang Diyos. Kaya ang palalang ng Diyos sa atin ngayon ay dapat focus tayo kay Lord. Ano man ang meron tayo, dapat tayo makontento. Laging pasalamat sa Diyos. At laging gawin natin ang lahat para sa Diyos. Kapatid, kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Bahagi po rin natin ang reflection na ito para mas marami pa ang maabot ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.